Bilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umaga nito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at paglubay at paggabay sa aming Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, dadako po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Aming pong dalangin, Panginoon, na buksan ninyo ang aming mga puso at ang aming mga isip. Kaya hindi, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng pangunawa sa bawat isa. Dalangin ko rin, Panginoon, ang inyong lingkod ng magsasalita. Dalangin ko, Diyos, ang basbas ng banal na Espiritu ang siyang mag-ari, maipahayag ang iyong katotohanan at sa lahat, Panginoon, at maipahayag ang iyong salita ng walang pag-alita. Dalangin ko po ito, Panginoon, sa lahat ng inyong iglesia, sa umaga nito, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen at amen. So, dahil po na-advance yung ating Father's Day, ay again, hindi ko muna itutuloy yung aking series. Subalit, ang tinigan po natin ngayon, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa tatay. Hindi po ba? Sino po ba dito yung sa isang iglesia, pinakamarami palagi ang babae? Di ba? Pinakamarami palagi ang babae. Pinakamaliit palagi sa demographics ang lalaki. Sa edad, sabi nila, mas maagang namamatay ang lalaki kaysa sa babae. No? Sabi rin nila, ang lalaki raw ay mas mabagal ang pag-mature ng kanyang isip. Ibig sabihin, mas playful ang lalaki kaysa sa babae na maagang nagmamature. No? O kaya huwag kayo magtaka, dito sa mga binata natin, alam lang tawa na, bata pa. No? Pero naglalaro ba yan? Diba? Naglalaro pa rin yan ng mobile games, di ba? Ng mobile games. Sino dito hindi na naglalaro ng mobile games? O, naglalaro pa ako. Di ba? Naglalaro pa ako. Di ba? Naglalaro yung Tetris. Sino nakaranas kong laro yun yung pangalan doon? Yung lumabas na? Hindi mo na natin inabutan yun. Tetris yun, di ba? Yung parang blocks lang na gumagawa. Yun, di ba? No? So, kung tinignan po natin, sabi nila, ang life expectancy daw po ng babae ngayon, sa panahon natin ngayon, ay 80. Ibig sabihin, nandun dapat yung base ng pagtanda ng babae. No? Samantalang ang sa lalaki daw, ang pinaka-base ng lalaki sa pagtanda ay 70. So, doon natin makikita yung discrepancy na kung saan ang lalaki may tanong. Bakit kaya mas maiksi? Mas playful ang lalaki. Di ba? Mas playful ang lalaki. Nung hinanap ko yung sagot dyan, sabi nila, ang lalaki daw po kasi ay hindi expressive. Noong unang panahon, ang lalaki, kapag umiyak ka, ay sign of weakness. Sign of weakness ang lalaki kapag iyakin. Kapag naalala ko yan noon sa school, kapag pinakita kami ng mga teacher noon para paluin, pag pinalo ka at umiyak ka, paglabas yun ng classroom, hindi kayo tampulan ng biro. Anong tawag sa'yo? Bali. Umiyak ka. Ganun yung kultura. No? Ngayon, sa panahon ngayon, hindi. Pero sabi nila, kung bakit maiksi daw ang buhay ng lalaki, tayo mga tatay, is because hindi tayo nagpapahayag ng saloobin o damdamin natin. We keep it on our end. No? Kaya sabi nila, mas maraming inaatake sa puso na tatay. No? Kasi kahit maraming problema, maraming saloobin, maraming dinadaanan, ang tatay, palagi magpapakita ng kalakalan sa loob ng tahanan. Hindi ako papakita ng kung saan ay sasabihin niya na ibu-voice out niya lahat ng problema, lalo-lalo na halimbawa sa kanyang mga anak. No?
At maging sa kanyang asawa, ay sasabihin lamang niya kung minsan, konti lang. Kasi bilang isang lalaki, ang isa sa mga malaking responsibilidad natin ay ang siguraduhin na ang ating pamilya ay maayos. Provided? Well provided. No? May disiplina. Lahat ng bagay. At kung minsan yung mga problema natin, sabi nga nung isang awitin, sabi niya, meron daw yung mga lalaki ay talaga itinatago. Wala silang mapagsabihan. No, wala silang mapagsabihan. Kasi kung minsan, kahit sa barkada mong lalaki, pag sinabi mo sa kanya, parang nagpapakita ng kahinaan. Kasi ang lalaki ay nilikha para maging matatag. Kaya ang lalaki, ang tawag natin dito sa Pilipinas, ang lalaki ay ang haligi ng tahanan. Kasi yung haligi, yung babae, sabi nila, siya ang liwanag, naman o ilaw ng tahanan. Ang lalaki ang tinalaga bilang haligi. Kung titignan natin, ano ang rason kung bakit haligi ang isang lalaki? Proteksyon. Tagasalo. Di ba? Kung may bagyo. Siya yung tumatayong sandalan. Haligi, kaya tinawag na naman. So yun po ang isang lalaki. No? Yun ang isang lalaki. Na kung saan, kapag ikaw ay naging isang ama, no? Isang in-celebrate natin is a Father's Day, kapag ikaw ay naging isang ama, hindi ka lang basta-basta haligi. No? Hindi lang isang konkretong haligi. Talagang matibay na haligi. Ibig sabihin nun, kumbaga sa paggawa ng bahay, hindi hollow blocks, buhos. Buhos yung pagkahaligi mo. Dahil sa dami ng iniisip mo, sa dami ng bigatin na inaalala mo, minsan nararanasan ng isang ama na hindi talaga makatulog sa gabi. Pero pag-gising ng mga anak, nakangiti pa rin yan. Sabi nga nila yung yung tatay daw, pag naging tatay ka na, yung brief mo butas na. Kasi hindi ka na makabili ng bagong brief. No? Kumbaga ang lahat ng bagay ay naibibigay mo na doon sa pamilya mo. Yan po ang haligi ng tahay. So ngayon naman, ang pag-uusapan po natin ay ito. A father's lasting example. Tayong mga ama sa loob ng tahanan, no, bilang mga amang Kristiyano, no, na naniniwala, na nananampalataya, ano nga ba yung mga bagay na kung saan ay maibibigay natin na legacy natin. Alam mo, isang bagay ang ang Panginoon nung umalis siya dito, meron siyang iniwan na legacy. Siya ang tagapagligtas, ang tanging tagapagligtas. Yun yung kanyang ginawa. Ano yung action na ginawa niya yung magpapako sa krus? Iyalay ang kanyang sarili at maging katubusan ng ating mga kasalanan dahil nandito tayo. At yung pag-ibig ng Diyos ay naipakita sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Tayo naman ngayong mga ama, ano naman kaya yung may iwan natin na legacy natin sa ating mga anak? How will you be remembered? What is? Kung tatanungin ko kayo ngayon, lahat kayo may mga tatay. Di ba? Sino dito yung walang tatay? Bakit? Buti naman. Kasi kung iisipin ko, alien kayo. Lahat tayo may ama. At meron isang bagay na naaalala natin sa ating mga tatay. Di ba? Meron isang bagay na naganap sa iyong kabataan, sa iyong paglaki, na nagpapaalala sa iyong ama. At meron din mga pagkakataon na kung saan dadaanan mo sa iyong buhay, na kung saan maaalala mo naman kung ano yung ginawa ng iyong ama sa mga desisyon na ginawa niya. Di ba? O, sino dito yung ang naaalala ay pawang kabutihan lahat sa kanyang tatay? Itaas na yung kamay. Nakakalungkot ang kabataan nyo. Nakakalungkot naman ang kabataan mo. Kung wala kayong naalala mabuting ginawa ninyong ama, naman yung mga tatay. No? Hindi. Pero
sabi nga nila, bawat isa sa atin ay meron. Di ba? No? Tapos pinakamahalaga siguro, pinakamatindi na alala natin yung pagdidisiplina. No? Yung pagdidisiplina ng tatay. No? Yung pagdidisiplina ng tatay, yung pagiging matigas ng tatay na kailangan niyang panindigan at panghawakan yung kanyang pagiging ama. Di ba? So, Father's lasting example. Buksan po natin yung ating ating mga Biblia sa Awit, chapter 78, verse 5 to 7. Ito po ang sabi niya. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusan sa Israel iniyatas. Ang utos sa ating mga ninuno, dapat nilang ipatupad. Iturong lagi ito sa kanilang mga anak. No? Sabi niya, ang patotoo ng ating Panginoon na ituro kay tinatag kay Jacob. Meron din mga kautusan na ibinigay at mga turo ng mga ninuno, ng mga nakakatanda. Na ano ang dapat gawin para maging isang example ay kailangan ipatupad. Kailangan ituro lagi kanino sa mga trabaho yan ng mga reinforcement si Inan. No? Ibig sabihin niya, sa binasa natin yan, meron tayo bilang mga ama kung nais natin na meron tayong iiwan sa ating mga anak. Iyan ay pagtuturo, pag-aatas at pagpapatupad ng mga turo na tinatanggap natin sa atin. Kasunod, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turo. Nangangahulugan ito na hindi natatapos ang tungkulin ng isang ama sa kanyang mga anak. Maging sa mga darating na henerasyon, kung abutan mo yung apo mo sa buong-buong, tama ba? Yung apo ng apo ng apo sa buong-buong na ano? Kung abutan mo yung apo sa buong-buong, ikaw, isang lola, isang lolo, ay meron din tungkulin na ituro yung mga bagay na ituturo mo sa iyong mga anak. Kaya sabi niya doon, dapat lamang natuturuan mo yung mga susunod na angkan. Ano kung sabi sa verse 7, sa ganito, sabi niya, masusunod nilang lagi iyong utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos at ang dakilan niyang gawain hindi malilimutan. Take note po yung bunga. Ano yung bunga ng gawain yun? Sabi niya, masusunod nilang palagi yung mga utos ng Diyos. Magiging matatag yung pag-asa nila sa Kanya. At higit sa lahat, yung mga dakilang ginagawa ng ating Panginoon kailanman ay hindi malilimot ng iyong mga anak. Ibig sabihin ito, makikita nila kung paano binago, paano inilos, kung paano inayos ng ating Panginoon ang bawat buhay natin nang tayo ay makakilala sa Kanya. At kung may papasa po natin iyon, hindi lamang sa ating mga anak, maging hanggang sa ating kapuapuan, ang biyaya ng Diyos ay makikita. So, meron po lamang po ang 4 na punto na kung saan ay nais kong bigyan base po dito sa binasa natin. Ano? So, una, a father's life is a message. Bakit yan? A father's life is a message. Ang buhay daw ng isang ama ay isang mensahe. Alam po ninyo, naalala ko to yung ano, kapag ang isang anak ay may ginawa. Halimbawa, may ginawang kaloko. Ano yung unang isa sa mga bagay na nasasambit ng mga tao? Sino tatay mo? Di ba? Sino na ano nun? Tama mali? Tama, di ba? Ano, may ginawang kalokohan yung isang bata. Sa loob ng, sabi natin sa school,
nagpag-away, nagpagsuntukan, napunta sa guidance office, tapos mababalitaan ng iba, isang unang-una nila magiging tanong din, sino tatay mo? Ano yung tatay mo? Sino mo tatay? Bakit sa tatay ang sisi? Kasi tulad ng binasa natin, sa ating magmumula, yung pinakamalaking pagbibisip. Tayo mga ama, ang magbibigay, ang nagpapakita ng pagdisiplina. Kaya yung buhay natin, sumasalamin doon sa mga anak. Diba? Kaya sabi doon, Father's life is a message. Basahin po natin dito sa dalawang Korinto 3. Sabi niya, kayo na mismo ang rekomendasyong nakasulat sa aming mga puso dahil ang pamumuhay ninyo ay nakikita at nababasa ng lahat. Ang bawat isa sa atin, sasabihin natin, in general, magpupunin natin ito by context, in general yan sa lahat ng mananampalataya. So, balik sa isang ama, tayo ay tinitignan. Di ba? Tayo ay tinitignan, minsan nga, manang-mana yan sa tatay niya, pagkalukuhan. Isipin mo yun, sasabihin lang mo natin, pagkalukuhan, manang-mana sa tatay niya. Bakit? Kasi tayo yung nakikita at tayo yung binabasa ng lahat. Tayo mga tao. Kaya bagaman tahimik tayo sa bahay o sa tahanan natin, napakalaki ng influensya natin. Dahil binabasa ko tayo lahat. Tandaan natin ito. Sabi niya sa 3:3, malinaw na ang buhay niyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan ng aming paglilingkod. Hindi tinta ang pinagsulat ito kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay at hindi rin ito isinulat sa malalapat na bato kundi sa puso ng mga tao. Titignan niyo yan. Makikita niyo yan. Sa ating mga tatay dito sa loob ng iglesia, hindi man natin o hindi nyo man nalalaman, hindi nyo man nakikita, binabasa ko tayo. Tinitignan tayo. No? Tinitignan tayo kung ano tayo, paano tayo kumilos, paano tayo gumalaw, paano tayo mag-desisyon, paano tayo mag-selta. Lahat ng bagay. Tayo yun. Akala mo lang, hindi ka pinagkikismisan. Pinagkikismisan. Yun na. Akala lang natin. At kung sabi niya ito, sabi niya, your life is a sermon. Ikaw na isang ama, ang buhay mo ay parang isang sermon. Palagi na nanganan, palagi nagpapaaralan, palagi nagbibigay ng leksyon, palagi nagsasalita, palagi may sinasabi. Kasi ang buhay mo ay parang sermon. Naalala ko yung awit ni Freddy Aguilar. Minsan, inawin ko sa mga anak ko. Kagigising nila ay pinagalitan ko sila. Pagkatapos ko silang pagalitan, sabi ko, habang paalis na sila, may tinatawa na. Paggising sa umaga, sermonan mo sa bago pumasok sa eskwela. Oh my God. Biniro ko sa kanila yun, tawanan sila. No? Akala naman hindi nila alam yung kantang yun. Hindi nila alam yung kantang yun. Akala nila nung kinakanta ko yun, binuo ko lang. Binuo ko lang daw. Sabi ko, hindi, awitin yun noon. Na hindi nila alam. Pero, bilang isang ama, ang buhay ko natin ay parang isang sermon. Patuloy na nagpapaano. Patuloy na tinitignan. Ano pa? Bilang isang ama, your life is a letter. Ang buhay niyo ay parang isang sulat. Yung buhay niyo ay parang isang sulat. Kayo yung may akda, kayo yung sumulat. At yun ay binabasa hindi lamang ngayon mga anak, maging lahat. Binabasa ng mga malaki sa ito, binabasa ng mga kapitbahay niyo, binabasa ng mga kaibigan niyo. Buti nga ngayon may Facebook na, diba? Kasi kahit sabihin na natin mali o hindi naman accurate lahat yung nakapost sa Facebook, pero kahit pa paano nababasa ko ano yung nangyayari sa iyo.
Pero yung buhay natin, yung ating personal na buhay, tayong nakatay, binabasa. Tayo nga lang yung sumusulat. Tayo yung nag-aaral. At kung paano natin nais iparating yung mensahe natin sa bawat isa, ay yun yung ating ginagawa. Ano po po kasunod? Sabi niya, whether you realize it or not, someone is reading your life. Sino po yung nakaranas na na magsabi, masabihan? Sabi niya, alam mo kapatid, pag pinagmamasdan ko yung buhay ko, mas bless ako sa'yo. habang sabi niya, habang pinagmamasdan ko yung buhay mo, nakakakuha ko sa iyo ng lakas. Hindi mo alam yun. Diba? Minsan makakarinig ka, may magtitestimony ka, alam mo yung kapatid natin si ano, yung ano, hindi ko alam yung pangalan pero narinig ko yung ano niya, nakita ko yung buhay niya. Minsan, naisip ko, nakaka-bless ko pala kasi mas matindi yung dinadaanan niya kaysa sa akin. Ganun tayo mga tatay. Diba? Ganun tayo mga tatay. Hindi man natin nakikita, o hindi man pinapatinig, o hindi man direktang sinasabi, pero tayo po ay binabasa ng ating. Sabi nga dito, they may forget what you taught, but they will remember how you live. Diba? Nakinig mo ba? Sa dinami-dami na tayo yung sermon, gustahan tayo, wala akong naalala. Diba? Sa dinami-dami na narinig ninyo, mabibilang sa daliri ang naalala ninyo. Pero tanungin ninyo kung paano nabuhay yung isang tao, maalala niyo. Yung lolo ko, sabi ko nga, yung lolo ko, malupit yun. Kung mamalo, grabe. Talagang grabe mamalo. Talagang yung sintron. Alam niyo yung baston na yung mahaba? Parang yung stick ni Bobo. O yantok, yung yantok. Pag yung nagalit, talagang yung papalo kahit saan. Ganun siya malupit. Talagang matanda talaga sa matanda. Pero isang bagay, yung naalala ko sa kanya kung paano siya mamuhay. Ano yung bagay na nakita ko sa kanya? Naalala ko yung mga bagay na pagdidisiplina. Pero isang bagay ang hindi ko makakalimutan. Ano yung bagay na hindi ko makakalimutan? Yung pagiging imposing na pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Darating yung mga tiyahin ko galing sa kolehiyo, uuwi sila ng Sabado, galing sila sa mga boarding house. Pagdating ko ng Sabado, ng alas 2 ng hapon, kahit dumating ka ng alas 12 at umibig ka, kahit ang himbing ng tulog mo, kailangan mong bumangon. Kailangan mong gumising. At hindi siya nagsasalita ng 2 beses. Pag sumigaw yan, kahit anong himbing ng tulog mo, gising ka. Gising ka. No? Ganun siya nabuhay. Ganun siya mag-impose. Ganun siya magturo. Masobrahan nga lang namin ng biro. Ay, ito ako kami sa sermon. Ganun. Hindi, marami siyang tinuro, pero maalala mo kung paano siya mag. Madaling araw na nanalangin. Diba? Nakikita mo yung buhay na tayong mga ama gano'n. Marami tayong tuturo sa ating mga anak. Pero pagdating ng araw na sila na rin yung may pamilya, ang maiisip nila pagdating ng araw ay paano ka nabuhay bilang isang ama. Diba? Yun ang maaalala nila. Kaya tinatanong mo kayo kanina, paano nyo naaalala ang inyong mga anak? Paano nyo sila? Pagdating ng araw, kami mga ama, wala rin. Susunod naman yung susunod na henerasyon. Balang araw, may tatayo din dito sa susunod na henerasyon. Pero yung tatayo nito, pag nangaral siya sa Bible stuff, patungkol sa Father's Day, isa rin sa mga magiging kanya. Ano yung naalala ko?
sa amin. Diba? Sabi nga po niya dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7. Huwag ninyong kalimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon. Ito na yung way kung paano dapat palakihin ng isang ama ang loob ng kanyang anak. It should be, sabi na na, do not never forget to mention about the Lord's Prayer. Habang naglalakad kayo, habang nag-usap kayo, habang nakahiga kayo, habang babangon. We said, nilalagay natin. Kaya sabi niya, ano yung pinakauna? Ano yung number one? A father's life is a mensahe yung ating. Pangalawa, father's wisdom is life. Wisdom. No? Hindi knowledge. Wisdom. No? Kaya tinawag nila the wisdom of Solomon. Sa practical use. No? Sa atin po, sa buhay natin, buksan mo natin sa Job chapter 12 verse 1. Sabi niya, maraming alam sa buhay ang matatanda dahil habang tumatagal ang buhay nila, lalong dumarami ang kanilang nalalaman. Ito po yan. No? Minsan, ang kabataan, yung mga kabataan, nasasabihan nyo yan eh. Sino nakarinig? Pabalik. Okay? Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Ayan. Or yung salitang, marami ka pang isasain na bigas. Marami ka pang kakainin bigas. Sain mo na. Marami ka pang kakainin bigas. Diba? Pero maraming kasabihan, maraming sinasabi ang matatanda patungkol sa bagay. Which is true. Totoo yun. Alam po nyo, yung interview ako dun sa, yung interview kami nila Pastor Oye patungkol sa pastoral. Yung interview kami ng national. Sabi ko sa kanila, so Pastor, kayo na yung mga susunod na generasyon ng PMC. Sabi ko, Pastor, sabi ko, medyo bata pa naman kami. Pero sabi ko, probably, sabi ko, we have the ideas of the young, pero we should have the wisdom of the old. Pero kami mga idea bilang mga kabataan, pero kailangan namin yung tulong ng mga kabataan. Bakit? Kasi marami nang alam ang mga kabataan. Marami nang alam, marami nang pinagdaanan. Kaya kung hihingi ka ng counsel, huwag ka hihingi ng counsel dun sa mas bata sa iyo. Humingi ka ng counsel dun sa nakakatanda. Humingi ka dun sa counsel na kung saan dinaanan niya na yung bagyo, yung hurricane, yung flood ng buhay. Kasi alam niya kung paano kanya ituturo sa tamang paraan. No? Naalala po ninyo siguro yung kwento ng hari, si Hari, nung namatay si Solomon, yung pumalit na anak, yung pumalit na hari sa anak niya. Sino nakabasa nun? Alam ko nabasa niyo, hindi ko lang naalala. Pero ganito yung kwento nun. Nung pumasok yung siya bilang hari, lumapit sa kanya ang buong bayang Israel. At nagsabi sa kanya, Hari, napakabigat ng ipinatong ng iyong ama sa amin na bayarin. Ibig sabihin, mabigat mag-tax si Solomon. Malaki yung taxation niya. No? Kaya sabi niya, maaari mo ba bigyan ng reconsideration? Yun ang in layman's term, yun ang sabi niya. So ngayon, ang ginawa nitong hari, sabi niya, sige, magpa-counsel ako dun sa mga dating counselor ng tatay. Ibig sabihin, ito yung mga matatanda na kung saan ay nakasama nila si Solomon sa kanyang buong paghahari, pero buhay pa. Nauna si Solomon bago sila. Kasi batang namatay si Solomon. Ilang taon nang namatay si Solomon? Ilan?
60 years old, namatay sa sarili. Bata. Maraming asawa eh. Ubus lang astika. Talagang mamamatay ka ng mga kapag gano'n. No? So ngayon, sabi ng mga matatanda sa kanya, sabihin mo, ito yung, ang counsel sa kanya is, luluwagan mo. Bawasan mo yung tinataw ng iyong ama. Generally, in summary, yun ang counsel sa kanya. Nang sa ganon, sabi niya, makuha mo yung kanilang pabor, makuha mo yung kanilang loyalty at mamahalin ka nila. Ngayon, ang ginawa nitong hari nito, lumapit siya dun sa mga kaedad niya, barkada niya. At ang tanong niya ganito, anong gagawin ito? Ang sagot ng mga kabarkada niya, gano'n, wag! Kung gaano kung mahigpit ang tatay mo, mas mahigpit ka ng higpa. Ipakita mo yung disiplina, ipakita mo yung pagiging matigas, ipakita mo yung ano pinakinggan niya. Ang pinakinggan niya yung payo ng mga kaedad niya. No? Na hindi pa nakaranas ng napakahabang career sa politika. Ano pong nangyari sa Israel? Nagrebelde ang Israel at nakaki sa dalawa. Kaya sa mga matatanda, no, sabi nga niya, nasabi ko, marami na silang alam. At habang tumatanda pa sila, mas lalo pa silang marami na kanilang alam. Tayong mga lalaki din, tatahin-tahimik lang tayo, pero napakarami natin experience sa buhay na nagiging daan para magabayan natin yung mga darating na generasyon. No? Sabi niya rito, as a father, you are a teacher, tagapagturo ka. You are a counselor, counsel ka. A voice of truth. Sabi niya, your voice of wisdom is a gift that they can return to even when you're no longer here. Ano po bakit? Ako, totoo ito eh. Totoo ito. Kaya, iyan ko yung tatay ko. Bago kami kasal ng mag-asawa. Ito, narinig na ito ng ilang beses sa akin. Pero, that change, no, talaga yung perspective. No? Nung sinabi ng tatay ko sa akin talaga na sabi niya, kunin mo yung asawa mo, huwag kayong tumira dito sa amin. Sabi niya, bakit? Kasi sabi niya sa akin, kahit kasi hindi mo bibig. Dahil doon sa sinabi niyang yun, na-realize ko totoo yun. Kahit nawala na ang tatay ko, naalala ko pa rin yun. Na kung hindi niya itinulis, hindi niya sinabi sa akin na humiwalay kayo ng asawa mo para matuto kayo magpundar ng sarili mo, ay marahil siguro hindi. Wala ako ngayon yun. Baka nandun pa rin ako umaasa. No? Kaya sabi niya, sa isang ama, kapag nangaral ka, balang araw maalala ng anak niya. Sabi nga niya doon, it is a gift, isang regalo. At yung regalo niyo, yung wisdom na yun, ipapasa ko kay Genesis. Mali natin si Genesis, pagdating ng araw, ipapasa rin niya sa kanyang magiging anak. Sa inyong mga lalaki na nakarinig, ipapasa niyo rin yun. Sasabihin doon sa mga anak mo, anak, hindi ka naman na kasi. Hindi, no? Ang ibig sabihin nun, pagdating, sabi niya, pwede nilang balik-balikan kahit pagdating ng araw ay wala ka. Isipin niyo. That's why it's called a lasting example. No? Sabi po niya rito sa Deuteronomy chapter 32 verse 7, alalahanin ninyo ang mga gawa ng lumipas, araw na lumipas. Isipin ang mga nagdaang henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda at sasabihin nila ito sa iyo. See? Tayo majority sa mga tatay sa atin are seniors. Tama? Kasi senior na. Si Pastor Oye, tagal-tagal pa. Oh. Ako, malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Di ba?
Pero sabi niya doon, alalahanin ninyo. Isipin nyo na lang ano yung dati mo na disiplina. Bakit napaka-effective? Okay. Tanongin mo siya. Kaya sabi doon, tayo po ng mga ama, no, ay malaki yung ating. Pangatlo, Father's prayer. Father's prayers, hindi lang isa, are powerful. Panalangin daw po ng isang ama ay napaka-powerful. Bakit? Sa Job chapter 1 verse 1, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinulong para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ito ang palaging ginagawa niya. Si Job, isa yan sa pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas, kaya sinulong siya. Pero kung titignan mo yung ginagawa ni Job, nag-i-intercede siya kaagad sa kanyang mga anak. Sabi niya, sa tuwing magkakaroon sila ng kasiyahan, ang ginagawa ni Job, nagising siya ng maaga, mag-aalay siya, mananalangin siya. Bilyonaryo yan, si Job. Bilyonaryo. Noong panahon na yan, bilyonaryo. Nasa kanya lahat ng yaman, kung babasahin mo. At yung mga anak niya, supply lahat. Wala silang carefree sila. No? Kung baga sa panahon natin, makikita mo yung mga anak niya, mga naka-Lamborghini. No? Pero anong bagay ang ginagawa ni Job pag-gising niya, kahit na mayaman siya? Sabi niya, inaalala niya na yung mga anak niya, ay ano, gumawa ng bagay na kahumal-humal sa harapan ng Panginoon. Makapagsalita ng mga bagay na hindi nararapat. At bilang isang ama, ipinapanalangin niya sila, idinudulog niya sila sa harapan niya. Trabaho ko yan ng isang tao. Pinapanalangin na, alam po, lahat ng tatay dito ay pinapanalangin nila ang kanilang mga anak. Di ba? Amen po ba? Sabi niya dito, kapag ating pong ipinapanalangin ng ating mga anak, Father's prayer has the power to protect. Hindi lamang po ngayon, no? Kundi maging sa darating na henerasyon. Yung ginagawa ni Paul na nakikipag-intercede siya sa Panginoon, sa kanyang mga anak, inilalayo niya yung anak niya. Saan? Sa parusahan. Inilalayo niya yung kanyang mga anak na ang kamay ng Diyos ay lumapat sa kanila. Lalo na kung yung mga anak natin ay walang pagkatakot sa Diyos, mas lalo natin kailangan pag-pray. Kasi kapag dumisiplina ang Panginoon, mabigat. Sabi ko niya rito, when you pray for your sons and daughters, there's power to convict. Pinagpipray po ba natin yung ating mga anak, no? Na nakakilala, tumanggap, mag-surrender, mag-repent. Yung mga bagay na yan. The power to heal. Alam ko, kapag mayroong sakit yung ating mga anak, may dinaramdam, physical, emotional, financial, we pray for them to be healed. Ito ba? We intercede sa kanila. Tayo tatay ang namumuna dyan, dapat. At kung may bagay, sabi nga nila, at kung may bagay na gusto maalala ka ng anak mo, ay yung maalala nila na ikaw, isang ama, ay ipinanalangin mo sila. Kaya sabi ng iba, kapag ipinag-pray mo daw yung mga anak mo, kailangan maalala nila. For them to know that you are praying for them.
Kailangan makita nila at marinig, pinag-pray mo sila. Ano pa po, sabi niya dito, the power to restore. If you pray, there's a power to restore. Nang balik ang iyong anak na naligaw, nawala. Diba? Hindi ba sa atin, may mga anak tayo na minsan gusto natin na makasama. Gusto natin na makakilala. O kaya tumalikod, nakalimot, nawala. Nagtampo, lumayas. Gusto natin na maibalik sila, ma-restore sila. It's power's to pray. Next is the power to bless. Napakatindi po ng blessing ng isang tao. Tumalala po ninyo sino yung nagdaya? Yung may balbon? Isaw at si? Jacob. Diba? Anong sabi nung pangalan? Matapos niyang i-bless si Jacob. Sabi niya, umagulgul siya, di ba? Umiyak siya talaga ng matindi. Kaya sabi niya, Ama, wala bang naiwan para sa akin? Di ba? Sabi niya, Ama, wala bang naiwan para sa akin na biyaya na sasabihin? Ganon ka kapangyarihan. Ang biyaya ang blessing na sa ama. Kaya sa mga anak, di ba bago ka dapat makasal, hingin mo muna yung blessing ng magulang mo. Bago ka makipag-boyfriend, girlfriend, hingin mo muna yung blessing ng magulang mo. Alam mo na yung pinsan namin, si Dan, natuwa ako yung kwento nila yun. Nakatapos na siya ng college, nagtatrabaho na siya. Then, minsan daw pumasok siya sa kwarto ng magulang niya kay Tita Sel at kay Tito. Sabi na, kumatok siya gano'n. Dinabulag daw sila. Tapos, paupo niya gano'n, Mami, Daddy, may sasabihin ko. Kinabahan daw si Tito Job. Sabi niya gano'n, naku, sabi, mga nakabulisto. Sabi niya gano'n. Sabi, hindi mo naman ini-expect na bigla na lang kakusapin ng ganito. Sabi po niya, Mami, Daddy, sabi niya, pwede na ba ako mag-girlfriend? Yan ang tanong niya. Humingi siya ng paalam. Sabi niya, pwede na ba ako mag-girlfriend? Napatingin doon yung tsuhin ko doon sa tiyahin niya. Pero hindi sila tumawa. Seryoso lang sila. Sabi niya, anak, pwede na. Sabi, umalis na yung ano. Pero may nililigawan na pala. Umalis na yung pinsan ko. Pag alis ng pinsan ko, tawanan daw sila. Kasi sabi nila, paalam pa. Hindi na ano. Bakit? Alam mo ninyo, yung girlfriend niya at yung hindi na pangasawa. Nasa ano sila? Ibang lugar yun. Kung saan siya nagtutulog. Ang blessing po ng Ama ay napakalaki. You should ask, always ask the blessing of God. Because meron kapangyarihan. Tandaan natin, if we respect our parents, sa mga kabataan, meron pa iba't na pangako. Yung pag-respeto sa mga. And asking for a blessing is one of the biggest respect na pwede mong ibigay sa mga. Sabi nga na rito, when a father prays in faith, it leaves behind more than a legacy. It leaves behind a calling. Yung anak po ninyo ay protected when a father prays in faith. Kaya napakahalaga po ng role ng tatay. No? Sabi nga nila, ang Father's Day daw ang the least celebrated. Bihira daw ma-acknowledge ang tatay. Ma-acknowledge. Sabi niya rito sa mga awit 103 verse 17, ngunit ang kagandaang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan,
Sabi niya, ang kagandang loob ng Diyos na mag-uumpisa sa inyo, sa inyong mga kumilala, sa inyong mga ama, ay magpawalang hanggan. At kung may pagkatakot ka sa Kanya, ang Kanyang katwiran, ay sabi niya ay magpapasalin magmula sa iyong anak, sa Kanyang anak, at sa Kanyang mga darating pang mga anak. Kung paano may sumpa ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng 3 henerasyon, gayon din naman ang biyaya ng Panginoon ng ilang henerasyon sa mga magtatapat sa Kanya. At yung bagay na iyon ay may tatanim lamang kung ang isang ama ay tumatayo bilang ama. Sabi nga po niya rito, when you walk with God and pray for your family, His mercy extends to generations you may never meet. Nung nangako ang Diyos kay Abraham, na sabi niya, ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit. Hindi naman po inabutan iyon ni Abraham. Subalit pinanghawakan na yung pangako yun at sa kadahilanan iyon, kung ang nabuo kay Abraham. Yan din po ang pangako sa bawat isa. When we pray for our family, for our kids, we bring them mercy and blessing for generations to come. Diba? Kaya kung minsan, may marinig ka, sasabihin nila, pangit ka sabihin, kaya, lolo ko mahirap, tatay ko mahirap, ako mamamatay na mahirap. Parang tinanggap mo na yung sumpa. Diba? Pero kung nasa Panginoon ka, no? And there's a blessing coming from the Lord, I assure you, from generation to generation to generation, makikita mo yung kamay ng Diyos na nagbabago, kumikilos, at inaayos ang langit. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Pinapanalangin ng Ama. Number 4, ito po ang mabawas. A father's reward. Ano naman po yung reward ng isang ama? Sabi po niya sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7 to 8, tayo pong mga ama, no? Huwag tayong mapagod. Sabi niya rito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya yan, mga tatay. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga tuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makataruang hukom ang siyang magpuputong sa atin ng korona, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng nananalig sa kanyang pagkakas. Ito po tatandaan natin. Naalala niyo kanina, sinabi ko, ang Ama, sa lahat, Ama ang least appreciated. Ito yan, di ba? Mas maraming regalo tinatanggap ang nanay. Naniwala po kayo dyan? Di ba? Mas maraming tinatanggap ang nanay. No? Mas maraming, kapag ang tatay ay nagkasakit, hirap siya iniinday niya yan eh. Talagang iniinday niya hanggang sa wakas. No? Ang nanay, pag nagkasakit, medyo expressive yan. Pero ang tatay, kahit na may sakit yan, hindi niya basta-basta sinasabi. Tinitiis niya muna. Tinitiis niya. Kaya nga pag inatake pa kayo niya. kasi tinitiis niya muna eh. Tinitiis niya muna. Hindi katulad ng babae, pag nakaramdam yan, ako mo hospital. Di ba? Pero kung lalaki, tinitiis niya. Which is normal yan, normal sa lalaki. Yung machismo kasi, yung pagiging macho natin, hindi ako natin. Pero sabi nga doon, huwag tayo matakot, huwag tayo mapagod ng mga tatay. Dahil pagdating ng araw, tatanggapin ninyo yung inyong reward. Tatanggapin ninyo yung inyong reward, lalong-lalong na kung kayo po ay nasa kanan. Sabi nga dito,
You pray prayers that haven't been answered yet. Mararanasan natin yan. You planted seeds that haven't grown yet. Marami kayong mga tatanim na hindi niyo na makikita yung bunga. Marami kayong gagawin na hindi niyo na makikita yung resulta. You made choices. Your children didn't understand at the time. Napakarami po yan sa tatay. Hindi po ba? Napakarami nating desisyon na hindi maintindihan ng mga anak. Napakarami nating ginagawa na hindi maintindihan ng mga anak. Pero we bring or we accept the blood, no? Kahit anong tampo, galit ng mga anak, we accept those. No? May mga pinag-pray tayo na hindi nasasagot. Na hindi na natin makikita. Meron tayong mga ginagawa na hindi na natin mamamalayan. Pero isang bagay lang po, ang Diyos, nakikita niya lahat. Lahat ng bagay, kaya makikita. At ang reward ng isang ama, pinakamagandang reward ng isang ama, ay kung magmumula yan sa atin. Kung ang goal natin bilang Kristiyano, na pagharap natin sa Panginoon, isasabihin niya na my good and faithful servant. Siguro, isang magandang bagay din na maalala sa atin, pagdating ng araw, ay naging isa kang mabuti. Sabi niya sa Psalms 92, verse 12-15, ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sentro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y laging malaking bato at walang kasamaan sa kanya. Yan po ang reward ng Diyos. Kaya, tandaan po natin yung 4 na punto ko dito. Number 1, your example matters. Napakahalaga. Paano mo i-manage yung loob ng tahanan? It is an example of what your children do. Pangalawa, your wisdom has always the power. Meron po yung ating God. Pangatlo, your prayers are remembered. Dahil yung mga bagay na ipinapanalangin ninyo sa inyong mga anak, darating yung tayo, maalala yan ng ating Panginoon. Maalala yan ng ating mga Panginoon. Protection yan sa ating mga anak. At pangatuli, tayo mapagod, because darating yung panahon, tatanggapin natin yung ating birthday month. Bilang mga ama, binibigyan ko ng iglesia ng pugay ng lahat ng mga tatay. Mga tatay na naging haligi talaga ng kanilang mga anak. Ngayon siguro magkakaroon kayo. So, paano yung tatay ko? Ganito. Ganyan. Kasi, nyo, ipag-pray lang nyo. Ipag-pray lang ninyo yung mga tatay. Kung wala sila doon sa nakonggit na pinag-aralan natin, at tayo ng mga nakakilala, tayo mga anak, kamag-anak, ina, asawa, huwag naman tayo mapagod na manalangin na sila ay makakilala. Babalik tayo ko naman, kayo na nakakilala naman kung paano nyo dadalhin itong mga hindi kasama doon sa nabanggit. Your example also matters. Your wisdom also has the power. Your prayers must be remembered. At kung gagawin niyo yan, yung reward ninyo one day, kasama niyo rin yung lalaki, yung ama ng tahanan ninyo sa loob ng iglesia. Kasama niyo ng lingkod at iisa kayo, iisang pananampalataya, iisang pananalig,
iisang patuloy. Yun ang isang magandang reward sa buhay. Higit sa lahat, pagdating ng araw at magkita-kita kayo sa langit, magkita-kita kayo sa Bagong Jerusalem, walang nawawala sa iyo. Sino may ayaw mo? Di ba? Sino dito yung nakatanggap sa Panginoon basta mahalaga sa kanya, save na siya? Wala, di ba? Gusto natin makasama natin sila. Kaya bilang mga ama, bilang mga ama, bilang mga anak, bilang mga magiging ama, napakahalaga na ang sentro ng lahat ay ang ating Ama. Samahan niyo po ako sa Panginoon. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa magaling. Panginoon, salamat sa lahat po ng Ama na inyong pinagkaloob sa bawat anak, sa bawat isang mga na kung saan sa pamamagitan nila, Panginoon, ay nagkaroon kami ng buhay. Sa pamamagitan nila, Panginoon, ay nabuo ang isang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, hindi lamang po sa kanilang pisikal na katawan, sa kanilang emosyon, sa kanilang mga pagpapagal, ay bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na kalakasan. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa mga ama na naliligaw, nawawala, o hindi nakakakita, Panginoon, ng responsibility. Aming dalangin ng Diyos na buksan mo yung kanilang mga mata sa pamamagitan ng iyong mga salita. At makakilala sila, Panginoon, na ikaw ang ehemplo ng Ama sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo, pamamagitan, pagkakila, pagpakailanman.